Hi guys. Hi guys, ngayong araw magre-react nga pala tayo sa issue na nangyayari sa Pilipinas. Bale, alam niyo na ba yung balita na wala nang kita sa FB? Kaya sa Facebook na lang tayo manggagatas. Yan. Ang una natin gagatas, ito pala oh. Tingnan niyo ba kita ngayon sa FB para may idea kayo. Para at least may idea kayo, oh, 'di ba? Bagsak lahat oh. Oh. Tingnan niyo kita sa isang video. 'Di ba? Kaya dito ako manggagatas sa Facebook naman. Pwede ang una nating gagatasan, magre-react tayo sa asong binaril. Ayun oh. Ang isang aso sa Ramon Isabela sa kuha ng CCTV, binabaybay. Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ambatali ng Tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga. Ayan. Bale, binaril yung aso kasi 'di ba? Ang iniisip kasi nung rider baka makadisgrasya. Kaya ang naisip niyang paraan, tigilan. Tigilan din kasabaan ng mga aso, no? 'Di ba? Salute sa hindi lahat ng riding in tandem masama, 'di ba? Kumbaga, hindi lahat ng superhero nakasuot ng kapa. Yung iba riding in tandem. Salute sa mga hindi kasalanan kasi ng mga aso to eh. Paano pag nadisgrasya dito? Kanino sila iingi ng ng hustisya, 'di ba? May group ba? Ala kasuhan yung aso. Sabihan pa sa kanila, tanga-tanga nyo naman, 'di ba? Kaya may valid reason din itong mga riding in tandem eh. Kasi 'di ba, paano kung sila yung ma-aksidente, 'di ba? Eh di hindi sila kung may gagawin silang masama, hindi nila magagawa, 'di ba? Mabubulyaso. Malaking kawalan 'yon sa araw nila, sa kita nila araw-araw, 'di ba? Tingnan natin yung mga comment. Ayan. Ngayon ako natuwa sa riding in tandem. Natuwa siya. Kata ko eh. Kasalanan din ng amo, ba't pinapakawalan niyo yung aso dyan? Na-experience nyo na ba masemplang dahil may dumaang aso, diba? Delikado yung motor eh, pag kayo nabagok. Saang lugar yan para makatira? Para ako natitira sa itim, sabi niya ito, diba? Nakapag-practice ng tuloy yung riding na at least na-enhance niya yung shooting niya bago siya mang-hold up or kung ano man, diba? May nagawa ring tama yung riding in tandem. Diba? Bali, yun na nga guys. Pabor sa sa riding in tandem. So, next topic tayo guys. Bali, ang next topic natin si Willie Revillame. Pinaghahanap ngayon kabaan ng Isabela. Si Willie Revillame. Di daw totoo na hindi daw siya bawal siya tignan, 'di ba? Sabi niyo, sira ulo tong batang to, gusto sumikat, pati ako gagamitin niya. At alam mo ikaw bata ka, sira ulo ka na. Malay natin. Pero siguro ang sabi kasi nung lalaki na to, ang utos sa kanila, wag siya tignan, 'di ba? Hindi sinabi na, or hindi ko alam kung alam ni Willie yun na yun yung utos. Pero si Willie kasi hindi, ang nakikita nyo lang kay Willie yung mga nagawa niyang mali, lalo na nung eleksyon ko tumakbo, pero marami rin siyang natulungan eh, si Willie Revillame, diba? Pero feeling ko approachable si Willie kasi makamasa to eh,
Ano, nung bumisita to sa Riles, ang daming kumaway sa kanya, lumapit. Tapos sa mga staff niya na nakakasama niya araw-araw, ganun siya. 'Di ba parang nakakaano, baka ano, inutos lang dito sa lalaki na to ng mas mataas sa kanya since intern siya na huwag kausapin si Willie para hindi isumbong niya yung mga anomalya na nangyayari sa backstage kasi magagalit si Willie. Siguro yun yung teorya ko siguro may corruption na corruption, tanginang yan yung ganun, baka ano or baka seloso yun, gusto sila lang mabait kay Willie, diba? Maraming tinutulungan si Willie na nasa backstage hindi pinapakita, kaya hindi ako naniniwala dito. Yun yung hatol ko kay Willie Rebillame ako. Baka nga kaya hindi siya kinuha or hindi siya na regular kaya masama loob na itong lalaki na to diba? Yun din yung ano, possible din yun, no? Next tayo, yung Meralco. Diba? Ganun agad, tatlong topic agad re-reactan natin para mahaba yung video. Sabi dito, may memes dito, safe, unsafe. Diba? Yung octopus, yung mga ganito, di daw, safe daw to sa Meralco. Kasi ang inaano nila, bakit nila pinapakilaman yung solar? Samantala kaya nga last option to ng tao yung solar, na para pag mahal yung ilaw, dito sila dito yung nakikita nilang pag-asa para bumaba. Diba? Ngayon, hindi mapaliwanag ng Meralco ba't ang tataas ng bill ng kuryente ng tao, diba? Tapos papakalaman pa nila yung decision na ganito, diba? Bakit sila yung nag-aalala sa safety ng sunog sa solar, diba? Dapat Bureau of Fire BFP, Bureau of Fire Protection ang dapat nag-aano niyan kung safe ba to. Hindi sila, kasi parang kakompetensya ang tingin ng Meralco sa solar di ba? Ayun yung dating sa akin diba? Kung ayusin nila to, di wala nang system loss, mababa yung sa bill ng kuryente, makakababa. Kasi pinili nila to na na dito pansinin no? Na feeling ko, ewan ko, ayoko makasali sa politika, pero ngayon lang nangyari to na dumoble yung yung bill ng kuryente na hindi mo ma-explain, hindi nila ma-explain. O bakit? O meron ba? O tumaas yung gas, pero hindi naman tipong mataas na nga ng gas, papahirapan mo pa yung mga tao. Huwag na lang tayo mabuhay. Diba? Hindi daw to safe. Ay, hindi, safe daw to. Tapos yung solar, hindi daw. Kaya yun. Fake news ayon sa hindi purpose ang dahilan kung bakit mataas ang bill ng kuryente. Anong i-explain nyo sa amin? Kasi doble. Parang, yun? Di ba kung sa gas yan, may supply pa tayo ng gas Hindi naman naubos Wait lang, may tao.